Magandang umaga mga bata! Kayo ba ay nasasabik sa ating bagong leksyon ngayong umaga? Ako rin ay nasasabik, pero bago iyan, magsimula muna tayo sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat sa pagkakataong makapag-aral at matuto. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan niyo po kami ng malinaw na isipan at bukas na puso upang matanggap ang kaalaman. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong leksyon, ay napansin ko na parang matamlay kayo at walang gana. Kaya naman, may inihanda akong pampasigla. Gusto niyo bang sumayaw? Gusto niyo bang kumanta? Mahusay! Meron akong ipapakitang video sa inyo at ang gagawin niyo lang ay sundan ito. Maliwanag ba? Tungkulin ko sa bahay ko, bahay ko, bahay ko. Tungkulin ko sa bahay ko, araw-araw. Walis dito, punas doon, punas doon, punas doon. Walis dito, punas doon, linisin natin. Higit ka umaga, umaga, umaga. Higit ka umaga, masarap sana. Tingnan-hugas pagkatapos, kumain, kumain. Tingnan-hugas pagkatapos, laban-laban. Laban ng maraming gamit, laban-laban. Laban ng maraming gamit, para malinis. Tapang basura, araw-araw, araw-araw, araw-araw. Tapang basura, araw-araw, bagay kalikasan. Tulungan sila nagtatay, tatay, nanay. Tulungan sila nagtatay, masayang tunay. Magaling mga bata! Kayo ba ay sumigla? Magaling! Ngayon naman mga bata, may naaalala ba kayo sa ating mga alintuntunin dito sa loob ng ating silid-aralan? Kung gayon ay atin itong basahin. Mga alintuntunin sa ating silid-aralan. Una ay makinig sa nagsasalita sa harapan. Ano nga ang gagawin kapag may nagsasalita sa harapan? Tama, makikinig. At ang pangalawa naman ay itaas lamang ang kamay kapag gustong sumagot o magtanong. Ano nga ang gagawin kapag gusto niyong sumagot? Mahusay, itaas lamang ang inyong mga kamay. Ang pangtatlo naman ay umupo ng maayos. At ang panghuli ay panatilihing malinis ang ating silid-aralan. Bakit nga ba na panatilihin nating malinis ang ating silid-aralan? Mahusay para ganahan tayo na pumunta sa ating paaralan dahil malinis ang ating silid-aralan. Dahil naalala niyo na ang ating mga alintuntunin sa ating silid-aralan, ay ngayon, naalala niyo rin ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Ano nga ulit ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Mahusay, ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay ang kahalagahan ng paghahalaman. Bakit nga ba mahalaga ang paghahalaman? Magaling! Mahalaga ang paghahalaman dahil nagbibigay ito ng malinis na hangin at nakakatulong sa ating kalikasan. Ngayon na naalala lang natin ang ating leksyon noong nakaraang araw, may bago na naman tayong matututunan ngayong umaga. Pero bago iyan, meron muna akong inihandang isang aktibidad. Gusto niyo ba yon? Ang ating aktibidad ngayong umaga ay tinatawag na kilalanin ang gawain. May 5 akong ipapakita sa inyo na mga larawan at ang gagawin niyo lang ay sagutan ito kung ano ang nasa larawan. Simulan na natin sa unang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng bata? Christ J? Tama! Ang sabi ni Christ J, ang bata raw ay nagwawalis. Tama ba iyon?
Tama si Chris J. Ang bata ay nagwawalis. Bigyan natin si Chris J ng mahusay clap. Alam niyo ba yon? Kung ganon ay sundan niyo lamang ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay. Sa pangalawang larawan naman, ano kaya ang ginagawa ng bata sa larawan? Nona Bell? Magaling, ang bata ay naghuhugas ng pinggan. Bigyan natin si Nona Bell ng 5 bagsak. 1. Sa ikatlo naman, ano kaya ang ginagawa ng bata? Reach? Mahusay, Rich. Ang bata ay naglalaban ng kanyang damit. Bigyan natin si Rich ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman ay sa pang-apat na larawan. Ano kaya ang ginagawa ng bata? Nice. Ano ang iyong sagot? Tama, siya ay tumutulong na magsampay ng damit kasama ang kanyang ina. Mahusay. Sa panghuling larawan naman, ano kaya ang ginagawa ng bata? Absalon? Ano ang ginagawa ng bata? Mahusay, siya ay nagliligpit ng kanyang kama. Bigyan naman natin si Absalon ng wow 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 clap. Alam niyo ba ang wow 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 clap? Ganito lamang yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wow wow wow, wow wow wow. Magaling mga bata at inyong nasagutan lahat ng aking inihandang aktibidad. Bigyan niyo naman ang inyong mga sarili ng magaling clap. Alam niyo ba ang magaling clap? Kung gayon ay sundan niyo lamang ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling. Ngayon naman mga bata, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating bagong leksyon ngayong umaga? Naomi, alam mo ba ang ating bagong leksyon? Meron ka bang ideya? Tama si Naomi. Ang ating leksyon ngayong umaga ay tungkol sa tungkuling pangtahanan. Palakpakan niyo naman si Naomi. Pero bago tayo dumako sa ating bagong leksyon ngayong umaga, narito muna ang ating mga layunin na nais nating makamit pagkatapos ng ating klase. Pakibasa mga bata. Magaling mga bata! Ngayon naman, upang mas maunawaan natin kung ano ang ating talakayan ngayong umaga, si Guro ay may inihandang isang video para sa inyo. Gusto niyo bang manood ng isang video? Magaling! Sapagkat lahat ay gustong manood ng isang video. Ngunit, hindi lang tayo basta-basta manunood, kundi tayo ay mag-uobserba. Guro, ano ang obserbahan natin? Ano ang obserbahan natin? Ang obserbahan natin ay kung ano-ano ang mga ginagawa ng tauhan sa kwento at bakit kaya nila ito ginagawa. Mahalagang obserbahan natin kung ano ang kanilang ginagawa sapagkat siguro ay may katanungan pagkatapos. Maliwanag ba mga bata? Kung naunawaan niyo ko, ay bigyan niyo ako ng 2 bagsak. Magaling! Kaya naman, simulan na nating panoorin ang video. Ang ating tahanan ay lugar ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa. Bawat miyembro ng pamilya ay may tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at kasayahan sa ating bahay. Isa sa mga tungkulin ay ang paglilinis ng bahay. Kapag maayos at malinis ang paligid, komportable at ligtas tayong lahat. Ang pagtulong sa kusina ay nagpapakita ng malasakit. Ang simpleng pag-aabot ng plato o pagkain ay malaking tulong sa pamilya. Pag-aalaga ng halaman at mga alagang hayop ay isa ring mahalagang tungkulin. Natututo tayong maging responsable at mapagmahal. Kapag nagtutulungan ang pamilya, nagiging mas magaan at mas masaya ang gawaing pantahanan. Ang pagtulong sa bahay ay tungkulin ng bawat isa. Sama-sama, masaya at magaan ang gawaing pantahanan.
At ngayon naman ay tapos na nating panoorin ang video na inihanda ni Guro. Si Guro ay may mga simpleng katanungan lamang. Unang katanungan ni Guro ay, ano ang iyong naobserbahan sa mga tauhan sa kwento? Chelsea? Magaling! Tama si Chelsea. Naobserbahan ni Chelsea na ang mga tauhan sa kwento ay tinutulungan maglinis, maglaba, at maghugas ng plato ang kanilang mga magulang. Tama si Chelsea. Ito ba ay ginagawa natin sa ating mga tahanan? Magaling. Ginagawa niyo ba ito? Tinutulungan niyo ba ang inyong mga magulang? Marami, sapagkat lahat kayo ay tinutulungan ang inyong mga magulang sa mga gawaing pantahanan. Kaya naman, siguro ay pipili ng 3 estudyante na kanyang tatanungin. Sapagkat napakarami, kung kayo ay pipiliin kong lahat, napakarami ninyo. Kaya naman, siguro ay pipili lamang ng 3. Sino kaya ang aking pipiliin? Charis! Charis, maaari ka bang tumayo? Siguro ay may simpleng katanungan lamang. Kaya naman, Charis, handa ka na bang sagutin ang tanong ni Guro? Magaling. Ang aking simpleng katanungan lamang ay, ano-ano ang mga gawaing pantahanan na ginagawa mo upang makatulong sa iyong pamilya? Magaling, Charis. Maraming salamat. Si Charis ay tama. Si Charis daw ay naghuhugas at tinutulungan niya na maglaba ang kanyang ina. Magaling si Charis. Si Charis ay isang mabait na bata. Magaling, bigyan si Charis ng 3 bagsak. Ngayon naman, ang pangalawang estudyante na aking pipiliin. Sino kaya? Naika! Si Naika ang ating pipiliin. Naika, maaari ka bang tumayo? Magaling. Naika, ang aking katanungan ay simple lamang. Ano ang mga gawaing pantahanan na ginagawa ng iyong ina? Magaling, maraming salamat, Naika. Tinutulungan mo ba ang iyong ina sa mga gawaing ang kanyang ginagawa, katulad ng pagluluto at paglalaba? Tinutulungan mo. Maraming salamat, Naika. Bigyan natin si Naika ng 3 bagsak. Tama rin si Naika. Ang ginagawa daw ng kanyang ina ay nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay at naglilinis ng kanilang kwarto at pinapanatiling maganda ang kanilang tahanan. Ngunit may mga bagay na hindi kayang gawin ni Naika na kayang gawin ng kanyang ina, katulad na lamang ng pagluluto. Hindi pa pwedeng magluto ang mga kagaya ninyong mga bata sapagkat may mga kagamitan sa kusina na hindi angkop sa inyong edad. Magaling, tama si Naika. At ang panghuli kaya, sino kaya ang aking pipiliin? Edward, maaari ka bang tumayo at sagutin ang aking katanungan? Huwag kang matakot, Edward, sapagkat ang aking katanungan ay simple lamang. Ito'y opinion mo lamang. Ang opinion mo lamang ang aking kailangan. Edward, ang aking katanungan ay, ano ang mga gawaing pantahanan na ginagawa ng iyong ama? Paano mo ito nasabi? Paano mo nasabi na ang iyong ama ay isang mekaniko? Magaling, bigyan natin si Edward ng 3 bagsak. Maaari ka ng upumpo, Edward. Nasabi daw ni Edward na isang mekaniko ang iyang ama sapagkat kung may mga sirang gamit sa kanilang tahanan, ito'y inaayos niya. Magaling, Edward! Sapagkat ang iyong ama lang
ang kayang gawin ang mga ito, hindi ba? Sa inyong tahanan, hindi mo ito kayang gawin. May mga sirang gamit, ngunit hindi mo kaya itong ayusin, hindi ba? Tama, magaling. Sapagkat may mga gawaing pantahanan na hindi kayang gawin ng mga bata katulad ninyo na kayang gawin ng mas nakakatanda. Sapagkat may mga bagay na hindi angkop sa inyong edad. Bakit kaya? Yan ang ating sasagutan sa ating talakayan ngayong umaga. Kaya naman, kung kayo ay handa na, bigyan niyo ako ng 5 bagsak. Magaling! Mga bata, handa na ba kayong matuto? Ngayon, mas lalo pa nating palalimin ang ating kaalaman patungkol sa tungkuling pantahanan. Mga bata, ano nga ba ang tungkuling pantahanan? Ang tungkuling pantahanan ay ang mga gawaing kailangan nating gawin sa loob ng bahay bilang isang miyembro ng pamilya. At dahil bilang isang bata, mas mabuti na tayo ay magsanay sa ating mga gawaing bahay kasi dito matutulungan natin ang ating mga magulang at para na rin mas padali ang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa gawaing pantahanan. Ngayon, sino sa inyo dito ang gumagawa ng mga tungkuling pantahanan? Ngayon, itaas lang mga inyong kanang kamay kung gusto niyong sumagot. Okay, Mary Chris? Magaling! Bigyan ng 3 bagsak si Mary Chris. 1, 2, 3. O, ikaw naman, Tina. Magaling! Bigyan natin ng 3 bagsak si Tina. 1, 2, 3. Ngayon, mga bata, ay dumako naman tayo sa mga kahalagahan ng pagtupad sa tungkuling pantahanan. So, dito malalaman natin kung gaano kahalaga ang mga tungkuling pantahanan. So, una ay ang nagpapakita na pagiging responsable at matulungin. So, mahalaga daw ito dahil ito ay nagpapakita sa ating mga pagiging responsable sa ating pamilya at sa ating mga sarili. Ang pangalawa naman, mga bata, ay nakakatulong sa pamilya at sa tahanan. So, ito ay mahalaga dahil nagkakatulong itong mabawasan ang ating mga gawain sa ating mga magulang o sa ating mas mga nagkakatanda. Ang pangatlo naman ay ang nagpapakita ng pagmamalasakit. So, mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng pagmamalasakit sa ating sarili, pamilya at ating mga ari-arian. So, ang pang-apat naman, mga bata, ay ang nagsasanay sa pag-iingat at kaayusan. So, mahalaga na nagsasanay tayo sa pag-iingat at kaayusan dahil nakakaiwas tayo sa aksidente at nagpapakita ng kaligtasan sa paggawa. Ngayon, mga bata, meron akong tanong. Ano-ano nga ba ang mga kahalagahan sa pagtupad ng tungkuling pantahanan? Ano kaya itong 4 na mga kahalagahan? Okay, Nicole? Mahusay! Bigyan natin ng anggaling clap si Nicole. Alam niyo ba ang anggaling clap, mga bata? Ganito lang yan. 1, ang galing. 1, 2, ang galing-galing. 1, 2, 3, ang galing-galing. Dumako naman tayo sa bakit mahalaga na malaman ninyo ang inyong mga tungkulin ayon sa inyong edad at kakayahan. Ang una ay ang panganib at kaligtasan. May mga gawain na mapanganib at nangangailangan ng mas matinding pag-iingat. So, halimbawa nito, mga bata, ay ang paggamit ng mga matutulis na bagay. So, ano nga ba ang matutulis na bagay kagaya ng tama, kutsilyo? Mga bata, nakakahawak na ba kayo ng kutsilyo? Diba ito ay matulis at ang mga bata ay hindi maaaring humawak ng kutsilyo dahil ito ay mapanganib at delikado sa kanila at sa kanilang pamilya. At kailangan natin ng gabay ng ating mga magulang sa paggamit ng kagamitan na ito. Ang pangalawa naman ay ang pag-abot sa mga matataas. Ang mga bata ay hindi inanyayahan na umakyat sa mga matataas na lugar dahil ito
ay delikado at posible itong mahulog. At ang pangatlo naman ay paghahawak ng mga nakakalasong kemikal. So dito ay hindi nanyayahan ng mga bata o humawak ng mga nakakalasong kemikal dahil ito ay delikado sa kanilang katawan at sa mga pamilya sa loob ng bahay. Ang pangalawa naman ay ang kakulangan sa lakas at abilidad. So may mga gawain na masyadong mabigat o nangangailangan ng kakayahan na hindi lubos na napubuo sa murang edad. Ang halimbawa nito ay ang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay kagaya ng mga groceries. Ito ay inanyayahan lamang na ang mga magulang ang magbubuhat ng mga mabibigat na bagay dahil hindi ito naaayon sa ating edad mga bata. Ang pangatlo naman ay ang nangangailangan ng adult supervision o ang paggabay ng mga magulang. So ang mga nakakatanda ay may mga pananagutan sa mga komplikadong desisyon sa paggamit at mga paggamit ng mga delikadong kagamitan tulad ng mga pagluluto sa kalan o paggamit ng mga power tools. So hindi nanyayahan ng mga bata na gumamit ng mga pagluluto sa kalan o paggamit ng mga tools na hindi naman naaayon sa edad ng mga bata dahil ito ay posibleng nakakadulot ng pahamak sa kanila. Mga bata, meron ng tanong si teacher. Ano nga ba ang kahulugan ng tungkuling pantahanan batay sa ating tinalakay kanina? Mahusay! Ngayon, bigyan natin ng 3 bagsak si Vincent. 1, 2, 3. So bakit kaya mahalaga na malaman ninyo ang inyong mga tungkulin ayon sa inyong edad o kakayahan? Tama mga bata, dahil kapag alam ninyo ang inyong tungkulin, nagpapakita tayo ng pagiging responsable at matulungin sa ating pamilya. Bigyan natin ng 3 bagsak si Mikay. Mahusay, Mikay. 1, 2, 3. So ano nga ang ipinapahiwatig ninyo sa inyong pamilya? Okay, Christ? Tama! Dahil kaya naman, tandaan na ang pagtupad sa tungkuling pantahanan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa pamilya at ito ay dapat na isinigawa ng may pag-iingat at kaayusan. So, ibig sabihin, ang simpleng pagliligpit, paglilinis at pag-aayos ay malaking tulong sa inyong pamilya at sa pagpapanatili ng kaayusan sa inyong tahanan. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag ba ang ating leksyon tungkol sa tungkuling pantahanan? Kaya naman, bigyan ng masigabong palakpakan ang iyong mga sarili. Kayo ba ay nakikinig pa mga mag-aaral? Kung kayo ay nakikinig, ano-ano nga ulit ang mga halimbawa ng tungkuling pantahanan? Mahusay! Ang inyong mga binanggit ay halimbawa ng tungkuling pantahanan. Ngayon ay minahanda akong gawain para sa inyo. Handa na ba kayo? O ay pinamagatang sino ang gumagawa sa pamamagitan ng roleplay o pagsasadula. Alam niyo ba kung anong roleplay? Ang roleplay ay isang aktibidad na kung saan ay ginagampanan ng tao o mag-aral ang isang particular na karakter, sitwasyon o eksena. At yan ang inyong gagawin ngayon. Handa na ba kayo? Ang klase ay hatiin ko sa 5 pangkat. At bawat pangkat ay pipili kayo ng isang membro para pumunta dito sa harapan at pipili ng isang numero para sa inyong eksena at gagamitin niyo iyan sa inyong pagsasadula ngayon. Naintindihan niyo ba? At pagkatapos na yung pagsasadula ay ilalahadin niyo sa harapan kung ito ba ay gawain ng bata, pangmatanda o para sa lahat. Naintindihan niyo ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para mag-usap, magplano para sa inyong pagsasadula ngayon. Tapos na ang 5 minuto mga mag-aaral. Pangkat 1, 2, 3,
4 at 5 ay lalahanin nga sa harapan ang inyong pagsasadula ngayon. Mahusay at talaga aktibo kayong nagpapartisipasyon ngayong hapon. Ang unang pangkat ay ginagampanan ng mga mag-aral na kung saan sila ay naglilinis at ito ay gawain ng pangbata. Ang ikalawang pangkat ay ginagampanan ng mga mag-aral na kung saan sila ay nagtutupi ng damit at ito ay gawain ng pangmatanda o pangbata at ito ay para sa lahat. Ang ikatlong pangkat ay ginagampanan ng mga mag-aral kung saan sila ay nagluluto at ito ay gawain ng pangmatanda. Ang ikaapat na pangkat ay ginagampanan ng mga mag-aral na kung saan sila ay nagdidilig ng halaman at ito ay gawain ng pangbata o pangmatanda. At ang panghuling pangkat ay ginagampanan ng mga mag-aral na kung saan sila ay nag-aayos ng sirang ilaw at ito ay gawain ng pangmatanda. Ngayon ay nais kong kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at gagawa tayo ng journal. Alam niyo ba kung ano ang journal? Ang journal ay isang talarawan na kung saan ay magsusulat ang isang tao o mag-aaral ng kanilang karanasan. At ng ating journal ay aking gawain, aking paninindigan. Sa loob lamang ng 5 minuto ay isusulat ninyo ang inyong karanasan sa loob ng inyong bahay tungkol sa tungkuling pantahanan. Kung kayo ba ay naglilinis, nagdidilig ng halaman, nagtutupi ng damit, o di kaya ay naghugas ng pinggan. Tapos niyo magsulat ay papasa lang ninyo ito sa akin. Maraming salamat mga bata sa inyong partisipasyon ngayon. Nais kong bigyan ninyo ng magaling clap ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay tapos na tayo sa ating mga talakayin ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kaya naman mga bata, pwede nyo bang ilabas ang inyong mga cellphone na sinabi kong dadalhin ninyo sa susunod nating pagkikita? Dahil siguro ay magsasend ng link sa ating GC sapagkat ito ang ating gagamitin sa ating pagsusulit. At ang tawag sa link na aking ibibigay ay Kahoot. Para kayo ay makasagot ay kailangan nyo lang ng Gmail account at para magkarehistro kayo. Kapag hindi niyo alam kung paano gawin, ay sabihin nyo lamang sa akin. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Nakapasok na ba lahat sa link? Kapag nakapasok na, ay babasahin ni Guro ang ating panuto ngayong hapon na ito. Ang panuto natin ay basahin ang mga tanong at pumili ng tamang sagot. Kapag nakapili na kayo ng sagot, ay ilalagay nyo. Sapat lang bago ang numero. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon, pwede tayo magsimula. Pero kapag alam ninyo ang masagot, ay huwag na huwag nyo ibibigay sa inyong katabi. Maliwanag ba? Ngayon, babasahin natin isa-isa ang mga katanungan. Maliwanag ba? Magsimula na tayo. Ngayon naman, ay sabay-sabay nating basahin ang mga katanungan. Unang katanungan, alin sa sumusunod ang halimbawa ng gawaing pantahanan para sa mga bata? Letter A, pagluluto ng komplikadong ulam. Letter B, pagwawalis ng bakuran. Letter C, pag-aasikaso ng bayarin. Or letter D, pag-aalaga ng alagang hayop sa kapitbahay. Ngayon naman, pumili kayo ng sagot at basahin naman natin ang pangalawang katanungan. Ano ang dapat ipakita ng isang bata habang tumutulong siya sa gawaing bahay? Letter A, pagsuway. Letter B, pag-inip or pagkainip. Letter C, pagiging masipag at maingat. Or letter D ay pagdadabog. Pumili kayo ng sagot at basahin naman natin ang pangatlong katanungan. Ano ang dapat iwasan kapag basa ang inyong mga kamay? Letter A, walis. Letter B, pinggan. Letter C, susi. Or letter D, kuryente o switch ng ilaw. Ngayon, uulitin ko, pumili kayo ng sagot at basahin naman natin ang pang-apat na katanungan. Pang-apat na katanungan ay,
Ano ang tawag sa ugali ng pagtupad ng tungkulin kahit walang utos? Unang letra or letter A, katamaran. Letter B, ang pagtutol. Letter C, kusang loob. Or letter D, pagsunod. Huwag ninyong ipagkalat sa inyong katabi ang inyong mga sagot. Ngayon naman, sabay-sabay nating basahin ang panglimang katanungan. Alin sa mga sumusunod ang hindi ligtas na gawain sa bahay? Uulitin ko. Alin sa sumusunod ang hindi ligtas na gawain sa bahay? Unang letra or letter A, pagtapon ng basura. Letter B, pagpunas ng basang sahig habang nakasuot ng tsinelas. Letter C, paglalaro ng basang kable. Or letter D, pagligpit ng mga laruan. Ngayon, pumili kayo ng sagot at basahin naman natin ng sabay-sabay ang pang-anim na katanungan. Ano ang dapat gawin pagkatapos maglaro sa loob ng bahay? Unang letra, letter A, pagtago o magtago. Letter B, paglinis at pagligpit ng mga gamit. Letter C, paghiga agad. Or letter D, pag-iwan ng kalat. Kapag tapos na kayong sumagot, ay basahin naman natin ang pang-pitong katanungan. Bakit kailangang tumulong sa gawaing bahay? Letter A, para may masabing ginawa. Letters B, para lang makalabas. Letter C, upang mapanatili ang kaayusan at mapagaan ang trabaho ng pamilya. Or letter D, dahil uso lamang. Kapag tapos na kayong sumagot, ay pwede nyo ba akong sabayan na basahin ang pangwalong katanungan? Ang pangwalong katanungan ay, anong saloobin ang dapat taglayin sa pagtulong sa gawaing pantahanan? Anong saloobin ang dapat taglayin sa pagtulong sa gawaing pantahanan? Unang letra, letter A, ay pagtatampo. Letter B, pagmumukmok. Letter C, paninise. Or letter D, pagmamalasakit. Ngayon, kapag tapos na, ay basahin naman natin ang pang-siyam na katanungan. Sino ang dapat tumulong sa mga gawaing pantahanan? Letter A, si nanay lang. Letter B, si tatay lang. Letter C, lahat ng membro ng pamilya. Or letter D, ang yaya lamang. Ngayon, pwede nyo ba akong sabayan para sa huli nating katanungan? Kapag ikaw ay naglilinis ng kwarto, ano ang kakayahan ng ang nahuhubog mo? Uulitin natin. Kapag ikaw ay naglilinis ng iyong kwarto, anong kakayahan ang nahuhubog mo? Unang letra, letter A, katamaran. Letter B, kalinisan. At kaayusan. Letter C, pag-aaway. Or letter D, pagsuway. Kapag tapos na kayo, ay huwag mag-alala sa inyong mga puntos kasi kapag kayo ay tapos na, ay automatic kong nare-record agad sa aking cellphone ang inyong mga puntos. Ngayon naman mag-aaral ay meron akong 3 katanungan para sa araw na ito. Ang una ay, anong natutunan ninyo sa leksyon ngayong araw na ito? Magaling! Ang pangalawang katanungan naman ay, anong parte ng ating leksyon ngayong araw na ito ang naging mas masaya kayo at naging mas apektibo? Masaya akong narinig ang inyong mga sagot. Ngayon naman ay ang pangatlong katanungan.
Anong isang tungkuling pangbahay ang gusto nyong paghusayan pa? Masaya akong narinig ang inyong mga sagot. Ngayon naman ay kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at isulat ninyo ang inyong mga takdang aralin. Ang gagawin nyo lamang ay pumili kayo ng mga tungkuling pantahanan na naaangkop sa inyong mga edad. Halimbawa nito ay pagwawalis at pagliligpit ng inyong mga laruan. Gawin ito sa loob ng 3 araw at pagkatapos ay kulayan ninyo ang emoji sa anong nararamdaman ninyo kapag ginagawa niyo ito bawat araw. Kulay berde or green sa Ingles pa kapag nasiyahan kayo habang ginagawa ninyo ang tungkuling pantahanan. Kulay dilaw o yellow sa Ingles kapag kayo ay medyo nahihirapan pero ginawa nyo pa rin. Kulay pula naman o red sa Ingles kapag kayo ay nahirapan at kailangan nyo ng tulong. Kapag kayo ay tapos ng kulayan lahat, sa ibaba nito ay pakisulat ang tanong na anong natutunan ko habang tumutulong sa bahay. Uulitin ko, anong natutunan ko habang tumutulong ako sa bahay. Isulat lamang ito sa simpleng papel. Ngayon, kapag tapos na kayong magsulat ng inyong mga takdang aralin, ay ilagay ninyo ang mga kwaderno ninyo sa inyong mga bag. Kapag tapos na, ay sabay kayong tumayo para sa ating panalangin. Handa na ba lahat? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, salamat sa araw na ito. Salamat sa natutunan namin ngayong araw na ito. Sana gabayan niyo kami sa aming pag-uwi at sana protektahan ninyo ang aming mga pamilya. In Jesus we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata!